Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kakatapang tumanggi na yumuko at batiin ang iyong master kapag nakita mo siya, sigaw ng isa sa mga matandang lalaki. Gayunman, hindi tumugon si Gerald. Sa halip, ipinagpatuloy lamang niya ang pagtitig sa iyong master na nakaupo pa rin sa itaas ng palanquin. Sa buong oras na ito, ang iyong master ay nakapikit ang kanyang mga mata, na tila tinatamasa ang kanyang sarili habang siya ay nagpapahinga. Hoy, ngayon. Tinanong kita, hindi ba? Gaano ka ka-imprudent na hindi sagutin, sigaw ng parehong matandang lalaki, habang siya ay sumulong, handa nang gumawa ng isang hakbang. Gayunpaman, bago pa man siya magawa, ang mga mata ng matanda ay lumawak sa pagtataka, habang ang katawan ni Gerald ay nawala sa manipis na hangin. Ungol ng matanda habang siya ay biglang napuno ng labis na takot. Ang susunod na bagay na alam niya, naramdaman niya ang isang palad na inilalagay sa kanyang balikat ng napakalakas. Sobrang lakas ng lakas na hindi niya ito matiis ng matagal. Pagkalipas ng mga segundo, lumuhod ang matanda na nagdulot ng lupa sa ilalim niya na durog sa ilalim ng napakalawak na puwersa ni Gerald. Sinabi mo na dapat akong yumuko, hindi. Hindi ko nakita na nakayuko ka sa akin, sneed Gerald. Kapatid, sigaw ng ibang matandang lalaki, habang siya ay nagmamadali habang nagbubunyag ng isang luad na tiyapot mula sa ilalim ng kanyang manggas. Kahit na pinlano niyang gumamit ng pangkukulam upang makitungo kay Gerald, napakabilis para sa kanya ni Gerald. Bago pa man siya makagawa ng isang bagay, maraming beses na siyang sinampal ni Gerald. Kasunod nito, ang pangalawang matandang lalaki ay nahulog sa lupa. Wala siyang laban kay Gerald. Ito ay sa sandaling iyon nang sa wakas ay binuksan ng malakas na iyong master ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. Sa pagtingin kay Gerald na may mapait na ngiti, sinabi niya pagkatapos, ang iyong lakas ay hindi masama, dapat kong aminin. Gayunpaman, hindi mo talaga kami masasaktan ngayon. At paano kung gagawin ko, retort Gerald. Kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagtatapos ng iyong buhay, sigaw ng iyong master ng labis na malamig. Naririnig na, ang lahat na malapit nang magsimulang umatras mula sa lugar, alam ng lubos na ang iyong master ay papatayin ang mga tao. Dahil sa mga patakaran, hindi ako pinapayagan na itaas ang aking mga paa hanggang sa makarating ako sa malaking bulwagan. Gayunpaman, pinakamahusay na hindi mo ipagpalagay na hindi ko papatayin ka dahil lamang doon, idinagdag ang iyong master sa isang walang malasakit na tono, na malinaw na tinitingnan niya si Gerald na parang wala lang siya. Si Gerald mismo ay naging seryoso sa young master sa buong oras na ito. Gayunpaman, kahit na matapos na obserbahan ang aura ng binata, hindi pa rin niya makita ang anumang pambihirang tungkol sa kanya. Kahit na, ang binata ay tunog ng lubos na tiwala sa kanyang mga kakayahan. Pwede bang lihim na magkaroon ng malakas na taktika ang young master sa ilalim ng kanyang mga manggas? O baka may paraan siya upang makatakas kahit na ano ang sitwasyon? Kaya ang sinasabi mo ay maaari mo akong patayin ng hindi man lang tumayo. Fine nun. Gusto kong masaksihan ang iyong tunay na kakayahan para sa aking sarili, sagot ni Gerald habang kaagad siyang gumawa. Habang karaniwang ginagamit lamang ni Gerald ang 30% ng kanyang kapangyarihan, siniguro niyang gumamit ng hindi bababa sa 60% sa oras na ito. Gamit ang likban sa kamay, na kumikinang na kasing lakas ng malakas na ulan at nagbigay ng isang libreng tumatakbo na aura na gumawa ng kanyang wielder na tunay na nakakaramdam ng walang talo, nilalayo ni Gerald ang puwersa nito sa napakalaking palanquin. Habang ang mga mata ng young master ay mas maaga lamang na nakabukas, sila ay kasing lapad ng 2 buong buwan. Agad na nagpaling ang kanyang ekspresyon, nagungol siya, ano? Dahil natalo niya ang maraming makapangyarihang tao mula sa Holy Witchcraft dati, ang young master ay karaniwang isang mapagmataas na tao. Ang 2 matandang lalaki ay mga alipin lamang niya, kaya hindi niya naisip ang tungkol sa pagkatalo ni Gerald sa kanila kanina. Bilang isang resulta, naisip na niya kung paano papatayin si Gerald ng ilang sandali. Sa pamagitan nito, hindi lamang niya alisin ang isang potensyal na banta, ngunit makagawa rin siya ng takot sa mga ordinaryong tao na nanonood. Sa kanyang lubos na pagkadismaya, si Gerald ay talagang mas malakas kaysa sa una niyang inaasahan. Hindi ako masasaktan. Ang nakagulat na young master ay naisip sa kanyang sarili sa nick ng oras habang ginamit niya kaagad ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan upang umigtad ang pag-atake. Walang paraan na susundin pa rin niya ang mga patakaran at manatiling makaupo doon sa sitwasyong ito. Sa pamagitan ng isang paputok na tunog, ang palanquin ay nasira na nagpapadala ng mga labi na lumilipad sa buong lugar.
Dahil sa napakalawak na lakas ng enerhiya na ipinadala ni Gerald sa kanyang direksyon, natagpuan ng Young Master ang kanyang sarili na itinapon sa ngayon na nasirang palanquin, halos hindi matiis ang epekto ng lake ban. Ang kanyang mukha ngayon ay nagdugo, ang Young Master ay agad na nagsimulang pagsusuka ng dugo, pakiramdam na parang lahat ng kanyang panloob na mga organo ay sabay-sabay na nawasak. Papaano napakalakas? Inisip ang Young Master sa kanyang sarili, ngayon ay labis na natatakot. Nakakunot ang mga kilay ni Gerald habang naglalakad sa tapat ng Young Lord na ang mga paa ay nanginginig sa oras na ito. Wala ka bang ibang tactics na ipapakita? Hindi makapaniwala na tinanong ni Gerald. Mamaawa ka sa akin. Ako ang Young Lord at ang buong Holy Witchcraft ay nasa panig ko, sagot ng Young Lord habang nakakaawa siyang gumagapang paatras dahil sa nanginginig niyang mga paa sa takot. Yan lang ba talaga ang magagawa mo? Nakatulala na sinabi ni Gerald habang natutuwa siya sa mga pangyayari. Natatawa si Gerald sa sarili niya. Kung tutuusin, natawa siya dahil nahulog siya sa panunuyan ni Young Lord. Inaamin ni Gerald na noong una ay naisip niya na ang Young Lord ay misteryoso at makapangyarihang tao. Ngunit bakit naging reckless si Young Lord? Sa katunayan, ang Young Lord ay isang batang mandirigma na nakakuha lamang ng inner strength. Alam mo, marami na akong narinig tungkol sayo, Young Lord. Mukhang marami ka nang ginawang masama nitong mga nakaraang taon, sabi ni Gerald habang nakatitig ng maigi kay Young Lord. Nauutal na sinabi ng takot na binata. Gayunpaman, biglang naging mabangis ang mga mata ng Young Lord habang mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mahabang damit. Nang makita iyon, kusang umatras si Gerald dahil inakala niyang may paparating na atake. Ngunit napagtanto niya pagkaraan ng ilang segundo na walang atake na darating. Dahil dito, agad na sumugod si Gerald sa Young Lord at sinubukan niya itong hawakan. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ni Gerald ang itim na damit ng Young Lord, napagtanto niyang wala na ito. Oh! Golden Escape! Mas exciting na ito ngayon, sabi ni Gerald habang nakangiti siya. Naramdaman ni Gerald na kumibot ang kanyang tenga at narinig niya kung saan kasalukuyang tumatakas ang Young Lord. Alam na niya kung saan ang kanyang target kaya mabilis niya itong hinabol. Pagsapit ng gabi, tumatakbo si Gerald sa gitna ng masukal na kagubatan habang patuloy na hinahabol ang Young Lord. Walang mga street lamp sa paligid kaya wala masyadong ilaw sa lugar na iyon kaya natatarantang sinabi ni Gerald, nakakagulat. Nararamdaman ko ang aura niya pero saan kaya siya nagtatago? Pumikit ng sandali si Gerald bago niya muling binuksan ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, lumiliwanag ng kulay green na kinang ang kanyang mga iris. Sinuri niya ang lugar at huminto lang ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang maliit na bao, isang bagay na karaniwang ginagamit sa pagdidilig ng mga seedlings at makikita ito malapit sa isa sa mga puno. Nakangiti siya at tumango saka siya naglakad palapit dito. Sinipa niya ang takip nito at sinilip ang loob. Puno ito ng kaunting tubig at ang tubig ay parang nanginginig ng kaunti. Nakasquat siya habang tinitigan niya ang cask at medyo nagtataka siya sa itsura nito, Golden Escape at Bone Crush. Ginamit niya ang parehong tactics na ito para makatakas sa labanan. Magaling din ako sa witchcraft, alam mo ba? Pero wala akong nakikitang lakas mula sayo. Nagtataka nga ako kung ano ang itinuro sayo ng Holy Witchcraft. Kung tutuusin, mukhang hindi ako magiging eksperto sa dalawang taktikang ito nang hindi mo ito sinasanay sa loob ng ilang dekada. Sa pagtatapos ng pangungusap ni Gerald, bigla namang lumakas ang agos ng tubig. Umiling si Gerald saka inilagay ang kamay sa tubig. Hindi nagtagal, hinawakan ng kanyang daliri ang isa sa mga acupuncture point ng nakatagong Young Lord. Sa sandaling nangyari iyon, ang katawan ng Young Lord ay napilitang unti-unting nabuo at ito ang dahilan kung bakit bumukas ang cask. Matagal siyang umubo ng paulit-ulit habang nakahiga sa lupa hanggang sa natagpuan ng Young Lord ang kanyang boses at sinabing, ikaw. Sino ka ba? Magkasing edad lang siguro tayong dalawa. Paano ka naging mas makapangyarihan kaysa sa lola ko? Kasunod nito, tumingin ang Young Lord kay Gerald at makikita ang takot sa kanyang mga mata na parabang handa na siyang mapaluha anumang segundo. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay kung hindi mo sasagutin ng totoo ang mga tanong ko, isang nakakakilabot na kamatayan ang naghihintay para sayo, babala ni Gerald habang maingat niyang tinapik ang balikat ng takot na binata. Iyong sinabi mo kanina, hindi ko natutunan ang mga skill na ito mula sa Holy Witchcraft. Si Angelica ang nagturo sa akin kung paano tumakas habang nag-i-enjoy ako sa dagat noong 8 years old ako,
nagmamadaling sinabi ng takot na Young Lord. Angelika, nagtatakang tinanong ni Geralt. Totoo ang sinabi ng Young Lord kanina, magkasing edad lang sila ni Geralt. Sa madaling salita, ang isang tao ay kailangang magsanay sa loob ng ilang dekada para makabisado ang dalawang tactics na binanggit niya kanina. Sa katunayan, maraming mga tao ang gagamitin ang kanilang buong buhay sa pagsasanay upang maging mas mahusay sa mga tactics na iyon, ngunit nabigo silang maabot ang kasanayan ng Young Lord pagdating dito. Dahil doon, nakakagulat para kay Geralt na malaman na may isa pang taong tulad ni Finlay na kayang makatulong sa iba na makakuha ng 2 times na resulta ng kasanayan gamit ang kalahating effort lamang. Oo. Pagkatapos kanyang turuan ng mga ganoong skills, si Angelika din ba ang nagsabi sa'yo na gawin mo lahat ng mga masasamang gawain? Mga masasamang gawain tulad ng rape at pagnanakaw. Alam mo, kung hindi ako nakarating sa Montholm Island, malamang ay pinatay mo na ang kaibigan ko, sabi ni Geralt habang makikita ang nakakamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, alam ng Young Lord na malaki ang posibilidad na naging bangkay na siya ngayon kung hindi niya ginamit ang dalawang tactics kanina. Alam kong marami akong nagawang masasamang bagay nitong mga nakaraang taon. Pero alam kong hindi ko sinasadyang gawin yon. Galit lang talaga ako sa mga babae. Walang exception ang bawat isa sa kanina, deklara ng Young Lord na nakahandusay pa rin sa lupa habang mahigpit na nakakapit sa ilang damo sa lupa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.